Ako nga pala si Christine, isa akong manager. Hindi lang ako basta isang manager, kundi ako ang tipo ng manager na nagpapalingon sa bawat empleyado, may posisyon man o wala. Pero sa mata ko, ang mata ko ay may sariling target, si Edison, ang janitor. Nung una kong makita si Edison, naglilinis siya ng sahig ng lobby, malapad ang kanyang balikat, ang mga bisig niya ay umbok sa ilalim ng uniforme, at ang bawat paggalaw niya ay may bigat, may lakas. Hindi siya basta-basta janitor. May angkin siyang tindig na hindi mo aakalain na nagpupunas lang ng dumi. Narinig ko ang usap-usapan. Dati raw siyang kargador. Kaya pala, ang mga kamay niya ay malalaki, magaspang, marahil. Pero sa paningin ko, perpekto. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero may kakaiba sa kanya. Parang may magnet na humihila sa akin. Isang araw dumaan ako sa kanyang tabi habang nagpupunas siya ng basang sahig. Amoy disinfectant at pawis ang paligid. Pero yung sa kanya, kakaibang amoy ng pagiging lalaki. Ang linis ng gawa mo, Edison, ang sabi ko, at tuminto ako sa kanyang harapan. Nakita ko ang kanyang pagtaas ng mga tingin, ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Nagpakita ang kanyang mga ngipin habang siya'y ngumiti at nahihiya. Ah, eh, Salamat po, Ma'am Christine. Sagot niya at yumuko siya ng bahagya. Ang boses niya ay malalim, parang kulog. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang baga ko ng amoy niya. Walang anuman, magaling ka talaga. Umalis ako pero alam kong naramdaman niya ang titig ko. Hindi ko siya tinigilan. Sa bawat pagdaan ko sa pasilyo, sa bawat pagpunta ko sa kanyang direksyon, sinisigurado kong magkakasalubong ang aming tingin. Hindi nagtagal, naging normal na ang pagbati namin. Ang simpleng pagngiti hanggang sa isang araw. Habang nag-iisa ako sa pantry, kinuha ko ang aking kape. Ma'am Christine, nilingon ko siya, nakasandal siya sa pader. Ang mga bisig niya ay nakakrus sa dibdib. Ang mga kalamnan niya ay umbok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng direkta, walang pag-aalinlangan. Edison, tugon ko, ngumiti ako. Isang ngiting hindi ko madalas ibigay sa iba. May kailangan ka ba? Wala naman po, nagpapahinga lang. Tumango ako. Ganoon ba? Mukha namang pagod ka. Medyo lang po, pero okay lang. Sanay na po ako. Kargador ka daw dati? Nagulat siya sa tanong ko pero agad din naman siyang umiti. Opo, paano niyo po nalaman? Narinig ko lang, kaya pala malaki ang katawan mo. Napansin kong namula ang kanyang pisngi. Ah, opo, malaking tulong po ang pagiging kargador sa pagpapalaki ng katawan. Tunay nga. Lumapit ako ng bahagya at naglakad siya papalayo sa pader. Lumapit sa akin. Ang amoy niya'y lalong lumakas. Pawis at lupa. Amoy na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nakakaakit. Ano ang kinakain mo at ganyan ang laki mo? Natawa siya, isang tunog na nagpatunog sa aming mga tainga. Wala naman po, ma'am. Simpleng pagkain lang. Kanin, gulay at kung minsan, kung anong ulam ang nandyan. Ganun ba? Opo. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Kumain naman tayo sa labas oh. Sabi ko ng direkta. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Gusto ko siya at alam kong gusto niya rin ako. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkabigla. Pagkatapos ay kislap ng saya. Talaga po, ma'am? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi po, ma'am. Gusto ko po. Gustong gusto ko po. Mula noon, naging kami. Hindi ko ininda kung ano man ang sabihin ng ibang mga tao. Manager ako. Janitor siya. Sa mata ng mundo, hindi kami magkatugma. Pero sa akin, perpekto siya. Ang kanyang mga bisig, ang kanyang malalaking kamay, ang kanyang pagiging simple at totoo, lahat ng iyon ay nagpapaligaya sa akin. Sa tuwing nagkasama kami, pakiramdam ko, ako ang pinakamakapangyarihang babae sa mundo. Ang kanyang mga yakap ay mahigpit, ang kanyang mga halik ay matamis. Pakiramdam ko, ligtas ako sa kanyang tabi. Isang gabi habang nakahiga kami sa aking kondo, nakasandal ang ulo ko sa kanyang dibdib. Naririnig ko ang tibok ng kanyang puso. Edison, bulong ko. Bakit, Christine? Ang kanyang mga kamay ay hinaplos ang aking buhok. Gusto kong tumira sa inyo. Naramdaman ko ang pagtigil ng kanyang kamay. Sa amin? Pero bakit? May kondo ka naman. Gusto kong maranasan ang buhay mo, ang buhay na simple, ang buhay na kasama ka.
Gusto ko makilala ang pamilya mo. Niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat, Christine. Hindi ko akalain na may babaeng tulad mo na tatanggap sa tulad ko. Natatanggap sa akin, sa buhay ko. Wala kang dapat ipagpasalamat. Mahal kita, Edison. At tanda akong tanggapin kung ano ka at kung ano ang buhay na meron ka. Ilang araw ang lumipas at nagpasya kaming umuwi sa kanila sa Bulacan. Ang lugar na yon ay malayo sa buhay na nakasanayan ko. Walang matatayog na gusali, walang kapehan sa bawat kanto. Puro bukirin at simpleng bahay. Pero kasama ko si Edison, kaya handa na ako. Pagdating namin sa kanilang bahay, bumaba ako sa sasakyan at sumalubong sa amin ang isang matandang babae. Maliit siya, payat, at ang kanyang buhok ay puti na. Nakasuot siya ng lumang duster at ang kanyang mga mata ay may kislap ng pagmamahal. Inay, sigaw ni Edison at niyakap niya ang matanda ng mahigpit. Anak ko, umuwi ka na pala. Ang boses ng matanda ay mahina at puno ng pagmamahal. Opo, Nay. May kasama po ako, si Christine po. Lumapit ako at ngumiti. Magandang araw po, Aling Mona. Ngumiti si Aling Mona at ang kanyang mga mata ay kinilatis ako mula ulo hanggang paa. Napakaganda mo naman, Iha. Ikaw ba ang nobya ng aking anak? Opo, Nay. Si Christine po. Halika, Iha. Pumasok kayo. Naganda ako ng merienda. Pumasok kami sa loob ng bahay. Simple lang ang lahat. May lumang telebisyon, ilang upuan na gawa sa kawayan, at isang maliit na mesa. Pero malinis ang lahat at maayos. Habang kumakain kami, patuloy ang pagkukwento ni Aling Mona tungkol kay Edison. Noong bata pa ito, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwing binabanggit niya ang mga kalokohan ng anak. Alam mo ba, Christine, napakakulit ng batang to noong maliit pa. Lagi ako pinapahirapan. Tumawa si Aling Mona at sumali si Edison sa pagtawa. Inay naman, huwag mo nang ikwento ang mga yon. Gumiti ako pero sa loob ko, may kakaibang pakiramdam. Gusto kong masolo si Edison. Gusto kong ako lang ang mundo niya. Hindi ko gusto ang pakiramdam na may kahati ako sa atensyon. Kahit pa ang sarili niyang ina. Ang ideya na palagi siyang nakabantay o palaging may kasama ay hindi ko talaga gusto. Gusto ko ng privacy, ng espasyo para sa aming dalawa. Ang bawat kwento ni Aling Mona ay tila pa ako na bumabaon sa aking puso. Ang bawat tawa ni Edison sa kanyang ina ay tila tunog ng paghihiwalay sa pagitan namin. Nagsimula akong mag-isip, paano ko kaya masosolo si Edison? Paano ko kaya maalis si Aling Mona sa buhay namin? Kailangan kong maging matalino. Hindi ko maaaring saktan si Edison. Hindi ko maaaring gawing masama ang tingin niya sa akin. Kailangan kong maging maingat. Isang linggo kaming namalagi doon araw-araw kapag umuwi si Edison mula sa trabaho. Ang una niyang hahanapin ay ang kanyang ina. Ang kanilang mga yakap, ang kanilang mga tawanan. Lahat ng yon ay nagpapalaki ng inggit sa aking puso. Isang hapon habang si Edison ay nasa trabaho at ako ay nagpapahinga sa bahay, bigla akong may naisip, kailangan ko nang gawin to. Ngayon na. Aling Mona, sabi ko at lumapit ako sa kanya habang nagluluto siya sa kusina. Ang amoy ng niluluto niya ay kumalat sa buong bahay. Bakit, Iha? Pinapapunta po kayo ni Edison sa opisina niya. Nagulat si Aling Mona. Ako? At bakit naman? May mahalaga daw po siyang sasabihin sa inyo. Hindi niya po masabi sa telepono eh. Ganun ba? Pero bakit hindi niya ako tinawagan? Medyo busy po siya, kaya ako na lang po ang pinapunta niya para sunduin kayo. Nag-alangan si Aling Mona pero sa huli pumayag din siya. Sige, Iha, magbibihis lang ako. Habang nagbibihis si Aling Mona, kinuha ko ang susi ng sasakyan ni Edison. Nagpasya akong dalhin siya sa isang malayong lugar. Isang lugar kung saan hindi niya na makikita ang daan pabalik. Tara na po, Aling Mona, sabi ko at ngumiti ako ng matamis. Sumakay kami ng sasakyan, nagkwento si Aling Mona tungkol sa kanyang kabataan, tungkol sa kanyang asawa na matagal nang pumanaw, tungkol sa mga pangarap niya para kay Edison. Nakikinig ako, pero ang isip ko ay nasa ibang lugar. Ang bawat milya na lumalayo kami sa Bulacan ay tila tagumpay para sa akin.
Nagsimulang umulan ng malakas, ang bawat patak ng ulan ay tila tunog ng paghihiwalay. Mas lalo akong nagmadali. Iha, saan ba tayo pupunta? Parang ang layo na natin ha. Tanong ni Aling Mona at napansin kong may takot sa kanyang boses. Malapit na po tayo, Aling Mona. Konting tiis na lang po. Dinala ko siya sa isang lugar na liblib, sa isang ilalim ng tulay. Madilim doon at ang amoy ng putik at tubig ay kumakalat sa hangin. Walang bahay, walang tao. Perpekto. Dito ba tayo pupunta? Tanong ni Aling Mona at nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay. Opo, dito po tayo maghihintay kay Edison. Pero bakit ang dilim? Bakit dito? Gusto niya po ng privacy, Aling Mona. Kailangan niyo lang po siyang hintayin dito. Pero paano ako babalik? Hindi ko alam ang lugar na to. Huwag po kayong mag-alala. Babalikan po kayo ni Edison. Pero kailangan ko na pong umalis, Aling Mona. Hinihintay na po ako ni Edison sa trabaho. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Mabilis akong sumakay sa sasakyan at sumakay sa driver's seat. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang pagkalito sa kanyang muka. Pero hindi ko yon pinansin. Kailangan kong gawin to para sa akin, para sa amin ni Edison. Pinaharurot ko ang sasakyan at iniwan ko si Aling Mona sa ilalim ng tulay. Nilingon ko siya sa side view mirror. Nakatayo siya doon, nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at marahil luha. Ngunit, hindi ko na yon pinansin. Sa wakas, malaya na ako. Malaya na kami ni Edison. Pagbalik ko sa bahay, nagkunwari akong walang alam. Naghintay ako kay Edison at nang dumating siya, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang muka. Christine, nakita mo ba si nanay? Tanong niya at ang kanyang boss ay puno ng pagkabahala. Ha? Bakit? Wala siya dito? Nagkunwari akong nagulat. Wala, hindi ko siya makita. Nag-aalala na talaga ako. Baka naman lumabas lang, nagpunta lang sa kapitbahay. Hindi siya umaalis nang hindi nagsasabi sa akin. Baka naman nagpunta sa palengke. Hindi ko alam, Christine, hindi ako mapakali. Umiyak si Edison, ang kanyang malalaking balikat ay nanginginig. Niyakap ko siya at hinaplos ko ang kanyang likod. Huwag kang mag-alala, Edison. Baka naman nagkaroon lang siya ng problema sa pag-iisip. Matanda na rin kasi si Aling Mona. Baka nalimutan niyang daan pabalik. Hindi ganun si nanay. Hindi siya makakalimutin. Pero posible, Edison, minsan nangyayari yun sa mga matatanda. Patuloy siyang umiiyak, ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa aking balikat. Sa loob ko, nakaramdam ako ng kaunting kirot, pero agad ko ring pinigilan. Ito ang gusto ko, ang masolo siya. Lumipas ang mga araw, maging linggo at maging buwan. 3 buwan na ang lumipas at wala pa rin si Aling Mona. Laging malungkot sa Edison, ang dating masiyahin niyang muka ay napalitan ng pag-aalala. Sinubukan kong aliwin siya pero alam kong hindi ako sapat. Edison, sabi ko isang gabi habang nakahiga kami sa kama. Kailangan mo nang tanggapin, wala na si Aling Mona. Baka hindi na siya babalik pa. Hindi, babalik si Inay, alam ko. Pero paano kung hindi? Paano kung nangyari na sa kanyang pinakamasama? Niyakap niya ako ng mahigpit. Huwag kang magsalita ng ganyang, Christine. Hindi ko kakayanin. Pero kailangan mong maging handa, Edison. Sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nagiging kampante. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko sa wakas, kami na lang ni Edison. Ang aming pagmamahalan ay lalago ng walang hadlang. Isang araw habang nagluluto ako ng hapunan, nakarinig ako ng katok sa pinto. Binuksan ko ito at nagulat ako sa aking nakita. Si Aling Mona. Nakatayo siya doon. Hindi na nakasuot ng lumang duster. Nakasuot siya ng malinis na damit at ang kanyang buhok ay maayos. Sa kanyang tabi may 2 pulis. Aling Mona? Bulong ko at naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Christine, sabi niya at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng direkta, walang takot. Hindi mo akalain na makakabalik ako, di ba? Nanginginig ako. Paano ka nakabalik? Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, narito ako.
at sasabihin ko ang lahat. Narinig ni Edison ang aming pag-uusap at lumabas siya mula sa kusina. Nakita niya si Aling Mona at ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkabigla tungo sa saya. "Inay!" Sigaw niya at niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit. "Buhay ka! Akala ko wala ka na eh." "Anak ko," sabi ni Aling Mona at hinaplos niya ang mukha ni Edison. "Huwag kang mag-alala, narito na ako." Pagkatapos tumingin siya sa akin. "Christine, kailangan natin mag-usap." Pumasok kami sa loob ng bahay, umupo kami sa sala at nagsimulang magkwento si Aling Mona. Ang bawat salita niya ay tila patalim na bumaon sa aking puso. "Nang iwan ako ni Christine sa ilalim ng tulay," nagsimula si Aling Mona at ang kanyang boses ay kalmado pero may bigat. "Umuulan ng malakas, madilim, pero wala akong makita. Nanginginig ako sa lamig. Wala akong nagawa kundi sumilong sa ilalim ng tulay. Habang naghihintay ako, napansin ko ang isang bagay. Isang tela, nakatago sa ilalim ng mga bato. Hindi ito basta-basta makikita ng kung sino man. May laman. Pagbukas ko, punong-puno ito ng ginto." Nagulat ako. Ginto? Hindi ko yun inaasahan. Ang aking plano ay simple. Iwan siya doon at hayaan siyang mawala. Hindi ko inaasahan ang gintong yun. "Napakayaman ang ginto, Christine. Sapat para magbago ang buhay ko, ang buhay namin ni Edison. Nang makita ko ang ginto, alam kong may plano ang Diyos para sa akin. Hindi niya ako iniwan. Ginamit niya ang iyong kasamaan para bigyan ako ng biyaya. Nang makalabas ako sa ilalim ng tulay, naghanap ako ng tulong. May nakita akong mga taong nagmamadali. Naglakas loob akong lapitan sila at tinulungan nila ako. Dinala ako sa pinakamalapit na bayan at doon, ibinenta ko ang ginto. Hindi ko inubos ang lahat. Nagtira ako para sa kinabukasan namin ni Edison. Pagkatapos, naghanap ako ng mga pulis at ikwinento ko ang lahat. Ang pag-iwan mo sa akin, ang lahat ng ginawa mo." Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Nilingon ko si Edison. Ang kanyang muka ay nagbago mula sa saya tungo sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanigas. "Christine," sabi niya at ang kanyang boss ay malalim, punong-puno ng galit. "Totoo ba ang sinasabi ni Inay?" Hindi ako makasagot. Ang aking lalamunan ay tila nakabara. "Christine, sumagot ka." "Edison, patawarin mo ako." Bulong ko. "Hindi ko sinasadya. Nabulag lang ako sa pagmamahal ko sa iyo. Gusto ko lang na masolo kita." "Masolo ako? Sa pamamagitan ng pag-iwan sa sarili kong ina sa gitna ng ulan? Hindi ko yun matatanggap." Lumapit si Aling Mona sa akin. "Humingi ako ng tawad sa kanya, Edison. Hindi ko siya kayang parusahan. Naawa ako sa kanya." "Inay, hindi mo dapat siya pinatawad. Ang ginawa niya ay kasalanan. Pero Edison, hindi ko kayang magtanim ng galit. Ang Diyos ang bahala sa kanya." "Hindi, ako ang bahala sa kanya." Nagulat kaming lahat nang lumapit si Edison sa akin at hinawakan niya ako sa braso. Ang kanyang kamay ay mahigpit. "Edison, anong ginagawa mo?" Tanong ko pero hindi niya ako pinansin. "Pulis," sabi niya at tumingin siya sa mga pulis. "Ikukulong niyo siya. Ang ginawa niya sa aking ina hindi katanggap-tanggap. Hindi ko siya mapapatawad." Nagulat ako. "Edison, hindi. Patawarin mo ako. Mahal kita." Hindi. Hindi ko kayang mahalin ng isang taong kayang saktan ng aking ina. Hindi ko yun mapapatawad. Kailangan mong pagbayaran ng kasalanan mo. "Edison, pakiusap. Huwag mong gawin to." "Wala nang magagawa, Christine. Ang ginawa mo ay may kapalit." Hinila ako ng mga pulis, niyakap ako ni Aling Mona. "Patawarin mo ako, Christine. Hindi ko ginusto to. Pero kailangan mong harapin ang iyong ginawa." "Bakit mo to ginawa?" Tanong ko kay Edison at ang aking mga mata ay puno ng luha. "Dahil mahal ko ang aking ina at hindi ko hahayaan na may manakit sa kanya. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi sapat para takpan ang kasamaan mo." Dinala ako ng mga pulis. Habang papalayo ako, nakita ko si Edison at ang kanyang ina na si Aling Mona. Niyayakap niya ang kanyang ina at ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Namuhay sila ng masaya at masagana.
Ang ginto ay nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Habang ako nakakulong nagbabayad sa aking kasalanan, ang aking pagmamahal kay Edison ay nagdulot ng aking pagbagsak. Ang aking pagiging makasarili ay nagdala sa akin sa kulungan. Ang bawat araw ay parusa, ang bawat gabi ay puno ng pagsisisi. Ang bawat sandali ay paalala sa aking pagkakamali. Ang pagmamahal na akala ko ay magpapalaya sa akin ay siyang nagpakulong sa akin. Ang aking sariling kasakiman ang nagwasak sa aking buhay. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.